Mga kawal ni Kristo Jesus, hayo na at ating ibanto. Muli magandang araw mga kaibigan. Today is August 17 po at atin pong pakinggan ang Brother Eli sa kanya pong pangangaral way back dekada 90. Ito po ay patungkol po sa rapture. Rapture, yun po ang pinag-uusapan way back bago dumating ang taong 2000. So kung ano man ang kanyang mga sinasabi dito mga kaibigan, mas maiging siya na po ang ating pakinggan. At narito na po ang Brother Eli mga kapatid. Sana po atin po siyang pansinin. Ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ayun. Yan ho mangyayari pag malapit ng dumating si Jesus. Pagka ka sumagana ng katampalasanan, lalamig na ang pag-ibig ng marami. Pakikiramdaman niyo ako, yun ho lagi kong pinapakiramdaman eh. May pag-ibig ba kayo? Siguro tayo lahat sasabihin natin meron. Pero meron talaga wala. Pero sasabihin niya rin meron sa pag-ibig. Pero ikaw na talagang honest to goodness may pag-ibig sa Diyos, pakikiramdaman mo sarili mo. Baka dumating yung panahon, yung pag-ibig mo lumamig ng lumamig. Ayaw mo na. Kaya ako, lagi ho yun ang binabantayan ko eh. Tinatanong ko sarili ko, dati nung umibig ako sa Diyos, talagang buong maghapot, magdamag, hawak-hawak ko Biblia. Basa. Basang walang tigil. Awa naman ng Diyos, bawat mabasa ko, nare-record dito, basa. Record, basa, record, basa. So, na-record na. Ngayon, hindi na ako nagbabasa ho. Wala na ako panahon magbasa. Daldal na lang ako ng daldal. Siguro ako, kaya iniloob ng Diyos, ma-record dito yung mga dapat kong basahin, naka-record na eh. Kasi kung magsasalita ako eh, kaya kayo, meron mo sa Biblia yan eh. Dito ho, ang sabi ganito, sabi ni Manolo, hoy, maubos ang oras natin. Ano ba? Eh, hindi mo naman kagaya ni Soriano mabilis bumuklat. Hindi naman mo nakukuha sa pabilisan ng buklat yan. Sabi ko, pinatratado na yun, no? Hindi naman ako kasali sa usapan ni sinasabi ko. Hindi naman nakukuha sa pabilisan ng buklat. Eh, saan nakukuha? Ibig mo sabihin, yung maalam sa Biblia, yun ang hindi sa Diyos, at ikaw natatanga-tanga, ikaw ang sa Diyos? Paano mangyayari yun? Ha? Yun ang sinasabi ko. Hindi lang nakukuha sa pagalingan ng pagbukas ng Biblia. Hoy, bahagi ng palatandaan nyo na ikaw ay sa Diyos, na alam mo ang kanyang salita, na hindi pa nabubuksan, nababasa mo na. Eh, yung iba eh, meron maganap eh. Ayun. Eh, di ko sabihin, hindi naman pagyayabang yun, pananampalataya ko yun. Awa ng Diyos, yung binabasa ko, na-record. Ngayon, naka-record na sa isip ko. Kahit hindi ko matandaan yung talata, yung versikulo, kapitulo, alam ko laman nun. Yung essence ng talata, awa ng Diyos. Ngayon, ang ibig ko sabihin sa inyo, mga kapatid, dati nagbabasa ako. Ngayon, sinatanong ko sarili ko, baka wala na akong pag-ibig sa Diyos. Hindi na ako nakakapagbasa. Patingala ako sa langit, sanat, maunawaan mo po ako. Eh, kasi wala na ako talagang panang magbasa. Hindi naman ako makapagbasa sa sasakyan. Kumakalog na ganun eh. Pag naka 15 minutos na ako, para akong masusukat, nahihilo ako. Pagdating ko naman sa lugar, dadaldal na ako. Paano pa ako makakapagbasa? Lagi ko pong binabantayan yung sarili ko. Ako kaya may pagmamahal pa sa Diyos? May pagmamahal pa kaya ako sa kapwa ko tao? Kasi ang sabi sa Biblia, ang pag-ibig ng marami lalamig. Lalamig. At sino ang makakasama sa pag-agaw o sa rapture? Yung nangabubuhay na nangatitira. Bakit mo natitira? Kumbaga, yung tira, ano na lang yun eh. It's just a small part of a whole. Ba't ba ako ini-English? Paano ba yun? Ang ibig sabihin ng tira, labi, ano na lang yun? Ito, maliit na lang bahagi yun ng marami. Di ba? Ha?
Leftover, yung tira, parang leftover na lang. Wala na yung marami, konti na lang. Kaya ho natitira ang tawag sa Biblia. Mas konti yung kesa doon sa masasama. Natitira na lang silang sa Diyos. Marami nang sumaba, marami nang nawalan ng pag-ibig sa Diyos. Doon sa panahon na yun, dadating ang ating Panginoong Yesus. Alam niyo kung ano magiging pag-ibig ng tao ron? 3:1. Pakinggan niyo sa 2 Timoteo. Ano po ang sinasabi? Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi. Ako, papakiramdaman niyo, baka mahal na mahal niyo ang pira. Kayo. Huwag tayong plastic. Basta't mahal na mahal niyo pera. Yung bang, you cannot do away with your money, ano? Yung bang parang, therapy. 20 lang naman, Mare. Pambili lang ng bigas. Pinagpagurang ko po. Nasasanla ka ba? Ano isasanla? Yung sing-sing niya, kagaya ng sing-sing ko. Nangingiti ba? Kaya ako naman ang suot ito. Tignan mo ako, no? Lahat ng gagawin ko, kailangan paliwanag ko sa tawal. Kung hindi, kahapon, naglalakad kami. Sabi ng mga nagtitinda, ito ho, gamot sa rayuma. Meron pala ritong ano sa loob. Meron doon 2 magnet, yung daw ay nakaka-acupressure. Hindi, pag ito ho'y tumalab, sabi niya, makikita niyo, ikaw, mangingitim yan. Pag hindi tumatalab, hindi nangingitim, 2 kami bumili. Yung kasama ko kay Kaonik, hindi umiitim yung kanya, yung akin umitim agad. Siguro ka ako tumalab, nakatulog nga ako. Basta gusto ko raw makatulog, dito mo lalagay. So, gusto mo maalis ang arthritis, dito mo naman lalagay. Ako hindi napapagkatulog, padain ang problema. Ay, dito ko nilagay. Awa ng Diyos, ang sarap ng tulog ko, straight 3 oras, di ako naagising. Siguro ako, totoo. Kaya hindi ko inuhubad. Ngayon, baka makita niyo, sabihin niyo, napaka-cheap naman ni Mr. Ford. Kanya, kailangan ko pa ipaliwanag yung sing-sing ko. Kasi talagang gano'n na ang buhay ng mga alam. Kailangan bukas na aklat yung buhay mo. Asan tayo? Oo, baka kayo pakikiramdaman nyo. Baka kayo matakaw ng masyado sa pera. Hindi na kayo makagawa ng mabuti sa kapwa dahil sa pag-ibig sa pera. Ang mga tao magiging maibigin sa salapi. Maibigin sa kalayawan. Oo. Maibigin sa... Mga Nawala. maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Sa inyo, mas gusto nila ang kalayawan kaysa sa Diyos. Kaya magyaya ka sa ganito. Limitado lang ang makukumbida mo. Magyaya ka, dadating si Alma Concepcion at magbobomba si sino? Si Isa. Pag hindi pati matatanda. Hindi ko nakapigad sa takilya. Meron pa ba? May ticket pa ba, anak? May dala-dalang tungkod yun. Ha? E de, pipila yun. Mano ko, atakin sa puso sa loob. Di na makakauwi ng buhay yun. Pagkakataranta. Pagkakalukuhan ng tao, madali. Mas maibigin sila sa sarili, maibigin sa salapi, maibigin sa kalayawan, kaysa pagka maibigin sa Diyos. Kaya ang tao ngayon, maraming buhay, 5 bilyon ang tao sa mundo. At kung dadating si Kristo sa 1 taon o sa makalawang taon, dadat na niya halos 7 bilyon na ang tao. By the year 2000, we will be 6 billion on this earth. By the year 2000. Dadat na ni Kristo, buhay lahat ang mga taong yan. Pero, kananihan dyan buhay. Pero, ilan kaya ang matitira? Matitirang ano?
Matitirang sa Diyos, hindi matitirang buhay. Dahil maraming dadat ng buhay, hindi lang sa Diyos. Kaya ang sabi, tayong nangabubuhay na nangatitira, aagawin kasama nila sa mga alapa. Ba't aagawin? Manggagaling sa malaking kapigatian. Hindi kagaya ng sinasabi ni Villanueva, na bago raw magkapigatian, magra-rapture muna. Ha? Yung mga protestante, magra-rapture daw muna bago magkapigatian. Bobo ang pastor mo. Bobo. Napakalaking bobo. B-O-B-O. Bakit? Sabi kaya nga aagawin Malalangkap sila dun sa araw ng kapigatian. Paiikliin ang mga araw na yon dahil sa mga hirang. Nandun pa hirang o wala na? Nandun pa, paiikliin lang para dahil sa mga hirang, aagawin. Ba't aagawin? Nanggagaling sila sa isang napakalaking kapangyarihan ng kapigatian, ng kasamaan, at sa kapangyarihan ng demonyo. Dun sila agawin ni Jesus pagparito niya. Kaya meron pong rapture, ayaw natin sa gusto, may pag-agaw na mangyayari. Pero ang tanong ganito, ano ang mga panghuling tanda? Meron ng lindol, kagutom, mga digma, nangyari na lahat yan. Ano ang mga panghuling tanda bago yung rapture? Bago yung pag-agaw? Ano ang mangyayari ron? Sumayin niyo po ang palatuntunang Ang Dating Daan. Kami po ay muling nag-aanyaya sa inyo na muling sumubaybay sa himpilang ito sa ganap na alas 5 ng umaga hanggang alas 6 araw-araw. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At yun po ang isang bahagi ng Bible Exposition ni Brother Eli way back dekada 90 na akin pong na-record hanggang sa kasalukuyan. At sana po ang video na ito or ang audio video na ito na aking isinishare sa inyo mga kaibigan ay makakatulong din naman kahit papano ng mga kaunting bagay sa inyong pagsusuri sa mga bagay din naman ng pananampalataya. Muli po mga kaibigan, ito po ang inyong kaibigan at kapatid dito po sa Himpapawid ni YouTube. Sana po sa sunod magkita-kita po tayo at ganun din po gaya na sa ating pong nakasanayan na ako po ay magbabahagi sa inyo ng mga lumang mga pangangaral ng Brother Eli. At sana po muli magkita-kita po tayo sa ganito pong channel, sa mga ganito pong paraan na ating pag-share sa inyo. Ayan, at gayan din naman po sa nakasanayan, ang musikang ito, pagkatapos po ng programa ni Brother Eli, ng programang Ang Dating Daan on radio and television, ay pinapatugtog po ito. Kaya ako din naman bilang po nakarelate din naman po ako sa mga awiting ito at sa mga pangangaral ng Brother Eli, ay ito po ang akin pong ginagawa upang po kayo din naman ay makalaala sa mga musikang ito. Kung paano ang Brother Eli nangangaral noong mga panahon na wala pa sa radyo at sa television or sa wala pa siya sa kagaya sa kasalukuyan na mayroong Bible exposition na malakihan, ang awiting ito ay magiging alaala po sana po sa atin pong lahat. Mga kababayan, hanggang dito na lang po tayo sa ating ginagawang pag-share sa inyo mga kaibigan. Sana po kung inyo nagustuhan ng ating ginagawang pag-share sa kagaya nitong mga pag-programa ng Brother Eli, don't forget to share and likes and subscribe. Ang inyong kapatid, kaibigan sa Himpapawid, Felix Moore TV, magpapaalam na po hanggang sa muli po. Bye-bye na. Niyang tanging kaligtasan, sa lahat ng dako ay isigaw.